nakadalo, hindi nakasimba. May mga pasok yung iba. At ang iba naman ay, sige lang, next time, magkasama natin sila. We'll pray for them. And sa atin naman tayo nagpapasalamat because alam niyo, ang pangnambahan, mga kapatid, ay katulad po yan ng isang nakakita ka ng mahalagang mga kayamanan, no? Sa kalupaan. All right? Ano yun eh? The word of God there is of great value, no? Tandaan natin yan. Ang salita ng Panginoon ay may malaking may malaking presyo, no? Sa simbahan na natin makikita, dahil sa simbahan man ang sa panambahan mo makikita at makukuha, no, yung salita ng Panginoon sa pagitan ng mga katuruan, sa pagitan ng Biblia. Alright? Salamat sa Panginoon, nandito kayo. Purihin po ang Panginoon sa inyo. Pagpalain tayo ng Diyos. Amen? The church is the hospital of sinners. Kaya nandito tayo. Walang matuwid sa ating lahat, kundi tayo ay sa harapan ng Panginoon, tayo lamang ay makasalanan. At tayo naligtas sa biyaya ng Diyos. So that is why we are called sinners saved by grace. Amen? Ganun lang tayo. No? Ang pananampalataya natin ay nakabase lamang sa salita ng Panginoon, at sa salita ng Panginoon, makukuha natin, makikita natin that Jesus Christ died for us and we got saved. Amen ho ba? Salamat sa Panginoon. Tayo po tumayo, mga kapatid, at basahin natin ang salita ng Panginoon sa araw na ito. Open your Bible in the book of Matthew pa rin. Ang tagal naman tapos ang book of Matthew. Pambihira. Rapture na, pastor. Oo. Pag napag-aralan niyo ang book of Matthew, parang pinag-aralan niyo yung Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? Yung apat na yun. Ganun yun. No? So, pag matapos ng book of Matthew, ganun-ganun na ang preaching natin. Walang problema. Alright? Kaya pag natapos yung mahaba ang panambahan ng pagsamba niyo dito, matatapos niyo yung book of Matthew. Book of Matthew chapter 22, verses I'm sorry. Ay tama. 22, 1 to 14. 1 to 14. Genesis chapter 22 verses 1 to 14. Basahin po natin ang salitan. Ako po'y mauna. Pagdating sa 14 ay sabay-sabay tayo. Tama ho yan. Tama ho yan. Alright. So unahan ko ha. Sa verse 1. And Jesus answered and spake unto them again by parable, and said, The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son. In verse 3, and sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Again he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready, come unto the marriage. And verse 5, but they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise. And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them. And verse 7, but when the king heard thereof, he was wroth, and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city. Then said he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. So those servants went out in highways, gathered together all as many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. In verse 11, and when the king came into the inn to see the guest, he saw there a man which had not on a wedding garment. And he said unto him, Friend, how comest thou in hither, not having a wedding garment? And he was speechless. In verse 13, then said the king to the servants, Bind him hand and foot
and take him away and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Sabay-sabay. For many are called, but few are chosen. For many are called, but few are chosen. Let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat sa mga kapatiran who are here. Bless this church. Bless each and every one of us, O God, the brethren who are here, who give their effort, O Lord, to hear thy words today. We are praying for them and we thank for them. Salamat, Panginoon, sa paggabay niyo po sa amin. Bless your words today and help us to understand the words through thy Holy Spirit. In all these things we thank you and we praise your name. In the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Mupo na kayo, mga kapatid. Continuation of Matthew chapter 21. The audience of the Lord Jesus Christ are those Pharisees and the Israelites. Alam naman natin kung anong klase itong mga to. The scribes. Alright? So, doon sa previous chapter, galit na galit yung mga iyon kasi parang ang preaching ni Jesucristo ay tayo tinamaan tayo nito patayin nga natin to. Mga kapatid, minsan sa buhay natin, pag tayo tinamaan sa preaching, minsan nagagalit tayo sa nagpe-preach. Tama ba? No? How you will respond pagka nakarinig ka ng preaching na medyo masakit? Okay? Ang kasalanan kasi ng tao, parang sugat yan. Parang sugat ba? Tapos, lalo mong winawakwak, we are addressing the sin. Alright? We are not objectively attacking somebody. That's the principle of preaching the Word of God. You are just used by God para mag-preach. At hindi mo pwedeng atakihin ang kapatiran na ikaw ay ganito, ganito, ganito. Preach the Word of God. Preach about sin. Sabi nga ng isang pastor, sabi nga, post sa Facebook, sabi, preachers used to preach against sin, and sinners came to the altar and repent. Agree kayo doon? May mga preacher doon na nagpe-preach against sin. Kahit si Jesus Christ, He's preaching before about sin. And people or sinners came to the altar and repent. After that, sabi nga, now, ang ginawa ng mga naligtas na, went to another preacher who don't want to preach against sin. Mahirap yung gano'n, no? Oh, para bang ang gusto mo lang pakinggan yung masarap sa tainga, yung ganito, yung magpe-preach ka namang parang watery preaching ba, para bang nag-preach ka ng tubig, nag-preach ka ng ice cream, gano'n. Preach ka ng prosperity, nag-preach ka ng si Jesus Christ hindi ganyan. Tandaan niyo yan. Kung mag-preach lang tayo ng para lang masarapan ka, paano tayo mabago? Paano ka maging matuwid? Kung mayroon tayong kasalanan, paano tayo maituwid sa harapan ng Panginoon? Do you understand that? Para tayo ay mabago. Ikaw hindi mo kayang baguhin sarili mo, tandaan mo yan. Ang magbabago sa atin, ang salita ng Panginoon. Tandaan niyo yan. That is why, when we preach the Word of God, may masasaktan talaga. Ganun yun. Or else, katulad nung naglakad kami, nag-jogging kami ni Brother Chris, may mga churches dito na kahit ang pastor, mayroong problema. Oo. May church dito. Alam ko yun. Kaya nga pag napunta tayo doon, nawa, huwag mapunta dito mga kapatiran o sino man. Pambihira, ibang klase. May mga church na ganun mga kapatid. Di bali na konti lang tayo. Quality naman. Di ba may quality na ice cream? Ay, mas... Litir ko ilang alam, no? Pambihira. Oo. So, magkang ano lang, ano? Oo. Di bali na. Kasi totoo naman many are called, but few are chosen. Alam niyo ba yung sabi ng Diyos? Wide is the gate
And broad is the gate, is the way that leadeth to destruction. Bakit? Marami namang tao na ayaw dun sa makipot eh. Yan eh. Ang patungong kalangitan, mga kapatid, hindi madali. Masumpungan mo, minsan ayaw mo. Ang mga tao, masumpungan niya, ito ang daan patungong langit, pero ayaw niya. Bakit? Okay, Pastor, pambihira naman yung ano niyo, daming bawal, hindi ba kami pwedeng makapambabae dyan? Mayroon ganun eh. Hindi ba, Pastor, na kanong ano, yung sabi ni Pastor Ben, seek ye first the kingdom of God. Pag nagawa ko na, pwede na akong ano, naglisensya pa. Oh, di ko ba? Mayroon ganyan, mga kapatid. Sabi nga ng isang pastor, di bali na, 5 lang kaming magsimba. Basta kay tapat lang itong mga ito at nasa tamang salita ng Diyos ito. Di bali na. Few are called, but many are called, but few are chosen. Maraming tinawag dyan, kapatid. Kunti lang talaga ang maglingkod ng maayos sa harapan ng Panginoon. Amen? Eh, paano ngayon kung kayo lang andito? Pero nadadala naman ang mga pamilya niyo. Oh. Abay, amen. Di bali na, itong pamilyang to, isa lang. Pero madala naman yung pamilya niya, madala mga kapatid niya, maligtas yung yung asawa niya, maligtas yung tatay niya, maligtas yung nanay niya, di bali na, kunti lang kami. Basta tama lang ang kaligtasan namin. Eh kung mapunta kayo doon sa lugar, sa isang grupo na nagsasabi, maligtas ka lang kung tumingin ka sa aking mukha. Alam niyo kung sino sabi nun? Ando na sa kulungan. Brad, blasphemy yan. Anong tinanim niya noong unang panahon? Naani niya ngayon. Brad, kapatid. Oh. Di ba? Ganun yan eh. Eh kung mapunta kayo doon sa isang grupo na ang kanilang klaseng pananampalataya ay bigyan ka lang ng pasugo dyan, basahin nyo, ito na yan, yan na yung kaligtasan mo. Dito ka lang sa amin, maligtas ka na. Hindi ganyan ang kaligtasan sa Biblia, kapatid. You want to study the doctrine of salvation, soteriology? Hindi ganyan ang kaligtasan sa Biblia. Oh. Iba ang kaligtasan sa Biblia, kapatid. Not by group, not by religion, not by baptism, not by works, not by the law of Moses, not by education, not by your knowledge, not by riches, but by faith in the Lord Jesus Christ. Amen. Yon ang kaligtasan natin. It is very clearly. Oh. Ganyan. Many are called, but few are chosen. Kunti lang talaga ang mag-respond, kunti lang ang tumanggap, kunti lang ang maligtas. Amen? At salamat sa Diyos. Sa inyo, klaro ang kaligtasan niyo. Amen? Ayaw ko naman sabihin ang kaligtasan niyo, mali. Do you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior? Amen? Amen. Do you believe in the Lord Jesus Christ that He died for you, He died for our sins, and that is the only way going to heaven? If you believe in that, amen? Amen. Do you have faith in Him? Amen? Oh, yan naman. Yan ang tama eh. Nawawala bang kaligtasan mo? Pastor, nawawala ang kaligtasan, Pastor, kasi may sinabi, faith without works is dead. Naku po, mali, kapatid. Ang kaligtasan natin, hindi nawawala ha. Tandaan yan. Saan ka makahanap ng... Nung tinanggap mo si Jesus Christ bilang iyong Panginoon at Paligtas, naging anak ka ng Diyos, siya ang iyong tatay, ikaw ang kanyang anak. Amen? Absolute yan. Ngayon, nagkasala ka, nawawala ba ang kaligtasan mo? Hindi nawawala ang kaligtasan mo, nandoon pa rin. Yung ginawa mong kasalanan, sagutin mo sa Panginoon yan. Oh, sagutin mo sa Panginoon yan. Iba yan. Dahil pag ang kaligtasan mo nawawala, dahil sa ginawa mong kasalanan ngayon, bukas o magpakailanman, kung ganon ang prinsipyo mo, laglag ka kapatid. Mali ang doktrina na naintindihan mo.
Dahil ang kaligtasan, kapatid, hindi nawawala yan. It is just the same that you have your father and you bear his name, you bear his surname, kaya nga ang apelido mo ganyan, tapos nagkasala ka, nawala ba yung pagkatatay niya sa'yo? Hindi naman Ganun yun. The same as you have God the Father, the Lord Jesus, God the Father, and you are His son or children, ganito, ganyan. Pag nagkasala ka, papaluin ka lang ng Panginoon, or worse, kuhain ka ng Diyos. Ganon ang prinsipyo sa Biblia. Ngayon, kung may nagtuturo na nawawalang kaligtasan, that is false doctrine. Alright? Amen, mga kapatid? Amen. Sa verse 1, ang sabi dyan, mga kapatid, and Jesus answered and spake unto them. Kaharap niya ang mga eskriba at saka mga Pharisee. Who are these scribes nowadays? Ang mga eskriba or scribes nowadays, wala pong pinagkaiba sa mga liberals. They are just liberated. They don't care other people. They are thinking of themselves. Because they are elite in the they are elite in the lipunan, in the society. Ganon yan ang mga scribes. They are mostly scholars, mga galing yan. They are composed of intellected person, right? Ganon mga scribes. Ang mga Pharisee naman, they are all bright din yung mga Pharisee sa law of Moses. Alright? And here, in front of them, Jesus Christ confronted them, at sila talagang, dahil sa katigasan ng puso nila, ay talagang natatamaan sila sa preaching the Lord Jesus Christ. At ang sabi agad niya, He answered and spake unto them, again by parables. Parables, what is parables again? Uli, ano yung parable? Parable is an earthly story with heavenly meaning. Okay? Earthly story with heavenly meaning. Para mabilis maunawaan ng nakakaunawa. Sabi niya ni Jesucristo, the kingdom of heaven is like unto a certain king. May isang hari. Ang ginawa ng hari, he made a marriage for his son. May wedding. Okay? May wedding. Ang kaharian ng Diyos, kapatid, ay katulad ng isang hari na naggumawa siya ng marriage, wedding ceremony, marriage sa kanyang anak. Okay. Oh. Sino kayang anak na yan sa palagay niyo? Okay? Kapatid, pag magbasa kayo ng Biblia, kapatid, bantayan niyo bawat litra, bawat words. Mayroong ibig sabihin si Jesucristo dyan. Parang pinamukha ni Jesucristo, God the Father is sending me to you. Yan. Hermeneutics yan. Okay? Alright? Oh, parang yun ang ibig sabihin niya. Kulang lang ng ipamukha. Andito na ako sa harapan niyo. The kingdom of God is at hand. Nandito ako, dapat manampalataya kayo sa akin, pero anong ginawa niyo? Okay? The terminology is there. When we are talking about king, it is God the Father. Alright? God the Father. The Son is the Lord Jesus Christ. Okay? And marriage stands for our relationship unto God. Tandaan niya. Di ba? Di ba pinaliwanag ko sa inyo? The perfect illustration of our relationship unto God is marriage. Kaya ang marriage, sacred. Hindi mo pwedeng baboyin ang marriage mo. Kung mayroong paghihiwalay sa Biblia maraming beses, ang katuruan ng Diyos na insakto at tama, ang mag-asawa huwag maghiwalay. Dahil larawan po yan ng relationship natin sa Diyos. And in fact,
pag namatay tayo, pagdating sa langit, there is what we call the marriage supper of the Lamb. Jesus Christ is our bride and the church. Jesus Christ is the groom and the church is the bride. Ang relationship mo sa Diyos, sirain mo, parang sinira mong marriage mo eh. Tama? Bakit? Ang marriage hindi kontrata sa Biblia. Ang marriage ay hindi kontrata sa Biblia. Sa mga tao, sign. Anong pangalan mo? Ito marriage contract. Sa Biblia, hindi contract. Covenant. Sinong ninong mo dito? Si Ninong Cres? Sinong ninang mo? Hindi ang mga ninong at ninang. Sa Biblia, kapatid, the witness is the Lord. Di ba? Di ba? Sinaro ko na sa inyo yan. Ang witness ng inyong pag-aasawa, hindi yung mga ninong-ninang. Sa biblical principle, ang witness is the Lord. Alright? Kaya pag nakakita ka, ang asawang lalaki, sinasaktan niya yung asawa ng babae, or ang babae, binabattered niya ang husband niya, dapat yung butter, sa ano lang yun sa buttered chicken or buttered shrimp. Dapat ganun yun Bakit in-apply mo sa tao? Di ho ba? Bakit, pastor? Yung butter, pastor, actually, hindi naman butter na butter yon. Yung butter ba? Yung bat ba? Abay, iba pala. Akala ko, ganun na no? Saan ka makita ng asawang lalaki? Binabat ng asawa ang babae. O kaya ang lalaki, binabat niya ang babae. Brad, ang asawa natin hindi sinasaktan Ganun yun Ikaw babae, huwag mo saktan rin ng asawa mong lalaki. Ganun yun Ikaw lalaki, ganun din Walang inutos ang Diyos ng ganyan. Ang inutos ng Diyos, husband, love thy wives. Tama? Ang babae, anong inutos ng Diyos? Wives, submit unto thy husband. That is the two law. Very clear. Pag ako ang mag-counsel sa mag-asawa, huwag niyong baliin yung utos ng Diyos, Baka mamaya, kayong dalawa, pagpunta niyo sa akin at nagbigay ako ng counsel being your pastor, pag kinasal na kayo, babalik kayo uli after 3 months, pastor, pwede ba kami mag-anal? Pambihil, mag-anal ko. Babatirin ko na lang kayo Bakit ba ganon? Ano nangyari sa inyo? Bakit kayo nagkaganyan? Walang ganyanan, kapatid. May respeto dapat ang mag-asawa sa isa't isa. Magmahalan kayo dapat. Yun ang inutos ng Diyos Wala namang sinabi ng Diyos, magbubugan kayo dyan Wala namang ganyan. Pastor, kasi spice. Ano daw? Ang pag-asawa daw, pag walang away, ay walang spice. Spicy daw. May nalalaman pa kayong spicy. Doon, ang Spice Girl lang dapat mayroon sila. Pero, huwag nyo i-apply sa mag-asawa yan Huwag nyo i-apply sa pag-asawa mahalin yung asawa niyo. Kahit hindi kayo ibig-ibig yan, mahalin niyo. Minsan may ganun man. Pastor naman kasi, ito asawa ko, batugan niya, sarap, tadyakan. Ang sarap na nagluto ko dito, tapos inubos pa niya. Ganon. Abay, inubos mo pala, Brad. Ang pagkain, Brad, pagluto ka naman, para sa kanya Meron ganyan meron ganyan Pastor, paano ba naman? Hindi nagtututbrush, hindi nagkaganyan. Anong gagawin ko niyan, Pastor? Bot mo lang sa inyo, bakit ba ganyan? Para malaman mo raw kung galing ng isang tao, dapat makasama mo sa isang bubong. Iyari na. Bakit? Noong kayo ay magsing-irog, paano bang ginagawa ninyo? Nagkukurnihan din kayo ngayon, nung nag-asawa na kayo, nagkaalaman, ayun na, mag-annulment na kayo, ano yun? Marriage, sabi ng Diyos, ang hari, gumawa ng marriage for his son. Nag-ano siya? Marriage for his son. At inutusan niya yung mga servants niya.
Alright? The marriage portrays the relationship of God and His children. The wedding is the joy in celebration, the joy of salvation, the kingdom of God. Paano ba tayo pupunta ng langit? Di ba kaligtasan ang unahin natin? In the kingdom of heaven, there is no more sorrow, no more pain. Alam natin yan. In the book of Revelation, it is very clear. Pag nasa langit na tayo, abay, ang sarap, brad, ng kaligtasan mayroon tayo. Dahil pagdating natin sa langit, no more pain, no more sorrow. Ang sorrow, nandito lang yan eh. Si Antonio Banderas nga lang yan eh, brad. Kasi yan, sige, may babae doon. Ang sorrow, mga kapatid, dito lang sa mundo yan. Wala sa langit yan. Amen? Open the book of Revelation 21 verse 4. Sa langit, kapatid. And God shall wipe away all your tears from their eyes. And there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain. For the former things are passed away. All of these things na mayroon tayo dito sa mundo, these are just former things. Lumipas na mga bagay. Kaya huwag niyong pangarapin masyado ang mga bagay dito sa mundo. Pangarapin ninyo ang mga eternal things sa langit. Hindi yung makamundong bagay. Sa anong paraan, so anong problema o dahilan, mga kapatid, ang ginagawa ng tao, yung spiritual things niya, natabunan ng makamundo niyang bagay. Mayroong ganyan. Even the brethren, ganyan ang nangyayari. Pastor naman, kung kayong paringgan-ringgan, nasabi ng pastor. Mayroong ganyan. Mayroong ganyan, kapatid. Dapat unahin natin ang Panginoon eh. Hindi nga niya hinihingi yung lahat. Kahit nga yung pira ninyo, hindi nga niya hiningi yung 100%. Hinihingi na nga lang siya, 10% na nga lang eh. Hindi pa maibigay. Kawatan ka talaga eh. Alam mo yung kawatan? Tulisan ba? Hindi naman hiningi sa'yo ang 100 real. Ang hiningi niya, 10 reals lang. Pastor naman. Shawarma na to eh. Shawarma talaga eh, no? Marong ganyan eh. Balik tayo doon, Brad, sa Matthew chapter 1. So, there is a marriage. There is a marriage. Merong pare, si father. Pagpunta niya, nakita niya yung kinakasal. Yay, sabi niya. Kaibigan ko to ah. Sabi agad ni father, abay, pwede ba namang pag-usapan natin to? Oo, teka lang, pwede ba naman itong pag-usapan to? Sabi ko, father, nakialam na. Sabi ko, sa ikakasal. Iho, gwapo ka, matangkad ka, macho ka. Huwag mong sirain ang buhay mo sa bawal na gamot. Tapos tumingin siya babae. Sabi niya, huwag mong sirain yung buhay mo sa pinagbabawal na gamot. Talaga to si Father, nakialam na eh, no? Sabi, tahimik lang yung lalaki. Tahimik lang siya. Sabi ba naman, Father, sabi ng babae, patay na yung baboy, patay na yung baka, handa ng handa, ituloy ang kasal. Sabi ng Father, hindi ka man lang iimik dyan. Ayaw mo lang ipagtanggol ang sarili mo. Sabi, ayaw mo lang ipagtanggol ang sarili mo. Ikaw naman babae. Pag kinasal kayo na, pagkatapos na, baka naman hiwalayin ka na yan, maghahanap ng iba yan. Talaga naman, reklamo ko ng babae. Tuloy natin ang kasal, Father. Oo. Sabi ng babae, magpalit kayo tayo ng pare. Sabi na, magpalit kayo tayo ng pare. Sabi naman ni Father, magpalit kayo tayo ng bride. Sabi ni Sanjo, yan. Yan. Mahirap yan, kapatid. Huwag niyong i-apply sa buhay niyan, ha? Mga anak ng Diyos. Iba ang kasalan sa mundo, kapatid. Iba ang makamundong kasalan.
Alright? The marriage, looking forward to the marriage with the Lord Jesus Christ. Hindi po yan marriage na affectionate ha, na ikasal tayo ni Jesucristo dahil mag-asawa, ganun hindi. It is just our relationship, the marriage, the church, and the groom. Amen mga kapatid? Ganun yan. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost in Romans chapter 14, verse 17. Ang kaharian ng Diyos mga kapatid ay hindi po yan patungkol lamang sa pagkain. Pag pinag-usapan natin sa Romans chapter 14, verse 17. Kung pinag-usapan natin ang kingdom of God, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos, hindi po lang yan kaya nag-uusap tayo sa kung anong physical na pagkain na pinag-usapan natin. Kapatid, it is not just talking about our physical aspects or physical things that we need, but we are talking also righteousness in the Lord Jesus Christ and peace in the Lord Jesus Christ and joy in the Holy Ghost. Pagligtas ka kapatid, kahit paanong problema ang pagdaanan mo, still you have joy in the Holy Ghost. Tandaan niyo yan. Iba ang may relationship sa Panginoon. Iba ang walang relasyon sa Panginoon. Tandaan niyo yan. Amen? How we become righteous. Tandaan niyo. How we become righteous. We become righteous because of the Lord Jesus Christ. 2 Corinthians 5:21. Kapatid. For He hath made Him to be sin for us. God give the ministry unto the Lord Jesus Christ and replacement for your sin. Siya na ang kasalanan natin kapatid, nilagay na sa balikat ni Jesucristo. Wala naman siyang kasalanan. Di nga niya alam anong itsura ng kasalanan. Hindi ba alam ni Jesucristo yan? Of course, alam niya. Nilagay sa balikat niya bilang tao, kapatid, para maranasan ni Jesucristo ang kamandag ng kasalanan natin. Para maging what? Para maging righteous tayo, matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Dahil kay Jesucristo. Yan ang ibig sabihin yan. Hindi ka mamahiyaan yan. Si Jesucristo nagpapako sa cross para mabayaran ang kasalanan mo. Dahil ang kabayaran ng kasalanan, impyerno eh. At dahil sa kamatayan ni Jesucristo, bayad na kasalanan mo noon, kasalanan mo ngayon, kasalanan mo pa bukas. Naunawaan niyo kapatid? Maliwanag pa sa inyo yan. How we become righteous? Because of the Lord Jesus Christ. Not because of Him. Tumingin ka lang daw sa mukha niya, maligtas ka na. Not because of other. Ano ba naman kaligtasan ng ibang grupo? Bakit ganun ang kaligtasan nila? Ano? Bakit kaya ganun? Mayroong mga... Tapos magtanong ka, bakit kaya din sumusunod sila doon? Nadoktrinahan. Sumusunod talaga, no? Tingnan mo sa atin, kunti lang nagsisimba. Doon sa kanila sobrang dami. Magugulat ka eh. Brad, balik tayo doon sa Matthew chapter 14, verse 3. Matthew chapter 22, verse 3. Oh. Verse 3. And sent forth His servants to call them that were bidden to the wedding. May wedding ha? Ibig sabihin, may joy of salvation, may kingdom of God, may ganon, patungong langit. Ang unang pinadala niya in the Old Testament, kapatids, dito, ang unang pinadala niya, sabi na, okay, tawagin mo yung mga imbitado. Sino mga imbitado? Si mayor, si congressman, si senador, ganyan, si vice presidente, yun ang mga imbitado eh. Siyempre, kilala ang mga imbitahin mo. Imbitahin mo yung mga alta sosyedad, ganon. Imbitahin mo si businessman Ramon Ang, or sino man, si Alice Go ba yan? Hala, sige, imbitahin mo. Yung mga kilala, okay. Mga mapira ang imbitahin natin, pastor. Wedding, yung mga sikat talaga ba? Sige, okay na, sila ang imbitado. Abay, wala pong pinagkaiba yan na si Jesucristo inutusan ang mga Israelites. Kayo ang magdala ng salvation unto the Gentiles. Yan ang ibig sabihin. Kayo ang unang pinili ko na magdala ng kaligtasan doon sa mga taong yan. Alright? So, anong ginawa nila? Yung mga inimbitahan, anong ginawa nila?
Alright? Anong ginawa nila? In verse 5, but they made light of it. Abay. Ang mga imbitado, ano ba yung light? Magaan lang, wala. Para bang nangimbita si pastor ng mga kapatid, may niloto ako nitong ginataang crabs, ginataang baboy, ginataang ganito, ganyan. Abay, walang pumunta. Bakit? Hindi siguro masarap ang loto mo. Ganon siguro ba? Oh. They made light of it. Ang panawagan ng Diyos sa mga Israelites, they made light of it. Ay, wala nang kwenta yung sinabi niya. Kaya mayroong rason. Ito ng dahilan. May dahilan, kapatid, ang mga Israelites. Bakit? Bakit ayaw nang dalhin ang kaligtasan sa ibang tao? Aber, kayo daw. May imbitado kayo sa wedding, tapos ayaw niyong pumunta. Nagdahilan kayo. Bakit ayaw niyong pumunta? Kasi mayaman kayo? Ano? Hindi naman wala man yung kwenta yung sinabi ni pastor, ganito, ganyan. Wala yan, ganito, ganyan. Pastor, pasensya ka na, punta lang ako dito. Anong ginawa ng iba? Ang una, to his farm. Grabe, pastor, meron kong katubuhan dito eh. Mga tubo to, mga tanim ko dito, baka mamaya may mangyari. Ang iba naman doon sa negosyo na, pastor, negosyo ko dito, SM to ha. Ayala lang to, mga baka mamaya, kailangan kong puntahan eh. Para bang nagdadahilan ka, pumunta doon sa mga negosyo mo, kaysa pagsisimba. Para bang inuna mo yung bata, kaysa simbahan. Imbis na magsimba ka para naman lumago ka spiritually, inuuna mo ang ibang mga bagay na makamundo. Oh. Naunawaan niyo mga kapatid? Pastor naman. Tama na yung sinabi ng pastor. Para ka namang, ito na nga lang yung kaligayahan namin eh. Pumunta ng Batay, bili ng gold. Grabe ba? Ito na nga lang kaligayahan namin eh. Bakit? Hindi ba kayo maligaya pag nakarinig kayo ng salita ng Panginoon? Boring man ng pastor. Doon na lang sa Pining Biladyo. Maraming mga chicks doon. Talaga naman. Yan ang mahirap, Kapatid, do you have joy in thy salvation? Do you have joy in the Word of God? Do you have joy in the Lord, serving Him? Do you have joy or what? Bakit ang kaligayahan mo nasa iba? Hindi ang kaligayahan mo nasa Panginoon. Amen mga kapatid, naunawahan, di ba? Bakit ka pumunta sa negosyo mo? Parang Israelites. At ang ginawa pa nila, Brad, ito masaklap. Ang ginawa pa nila, in verse 6, and the remnant took his servants and entreated them spitefully and slew them. Pambihira talaga. Okay na lang sana kung huwag niyong saktan yung mga inutusan eh. Ang ginawa nila minamalitrato na, spitefully pa, kinatay pa. Yan ang ginawa ng mga Israelites. Anong ginawa nila sa mga prophet? Di ba pinang-tsugi nila? Bakit? Nasasaktan kasi sila sa mga preaching ng mga propeta. Nakita ninyo? Walang pinagkaiba. Sa inside the church, mayroong nasasaktan sa preaching. The preachers used to preach against sin, and the sinners go to the altar and repent. Nowadays, pagkatapos ng maligtas, they are looking for another pastors or preachers who don't want to preach about sin. Kaya si pastor, iniiwanan nila. Huwag niyo kong iiwan ha. Baka naman mamaya ako na lang mag-isa dito. Kunti na nga lang tayo. Lalo pa makunti. Iwanan natin si pastor. Bakit? Mga preaching niyan sakit eh. Para namang wala naman siyang, parang hindi niya pinagdaanan. Grabe ba? Parang hindi niya pinagdaanan talaga. Mayroon ganyan! Anong gusto niyo? Mag-preach ako na ito. Mga kapatid, kape tayo maya.
Mga kapatid, punta tayo doon maya. Mga kapatid, huwag na tayong mag-friends. Mga kantahan lang tayo. Tapos ang kantahin natin, tong, 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 pakitong, kitong. Ganun na lang ang kantahin natin. Bihira naman. Maybe this time. Ha? Maybe this time. Ano yun, bro? Maybe this time. Maybe. Maybe this time. Maybe this time? Si Sarah Geronimo yan ah. Pinasikat ni ano eh. Ralph eh. Akala ninyo, hindi rin ako updated ha? Ha? Sabi ko ni Sarah Geronimo, salamat Ralph, pinasikat mo ang kandang maybe this time. Ang bihira. Brad, updated ka ba? Updated ka? Updated ka? Sa mga pangyayari ba? Mga kapatid, anong ginawa nila? Kinatay nilang pambihira naman. Anong mangyayari kapatid? Ha? Anong mangyayari pagka ganyan na makita ng Diyos? In verse 7, and when the king heard thereof, he was wroth. Nung makita ng Diyos, nung makita ng hari, kung anong pinagagawa ng mga taong ito, aba hindi talaga malulugod ang Diyos. Application, principle. Sa loob ng iglesia, sa loob ng church, inside the church, if you are acting like these people, hindi mo inuna ang Panginoon sa buhay mo. Instead, nagalit ka pa sa pastor, baka may plano ka pang i-reading in tandem pastor niyo. Reading in tandem talaga. Saklap naman yan, pastor. Oo. Parang nga, Israelites lang ba? Anong ginawa? Pag nakita ng Diyos yan, tandaan mo kapatid, hindi malulugod ang Diyos yan. Inside the church, may mga mananampalataya na nagagalit sa mga pastor. Oo. Ang pastor kapatid, nag-preach. Pag talikod ng pastor, brad, daming tusok dito, brad, mga kutsilyo. I-stop nila eh. This pastor to, naghiya to eh. Bakit itong mga nasisira ng buhay ko sa iyo eh. Parang ganun ba? Daming stop dito mga pastor. Nagpipreach lang dito ng salita ng Panginoon. Tapos pagtalikod niya, pinagtutulungan na. Oo, mayroon ganun eh. Brad, pag nakita ng Diyos yan, brad, hindi nalulugod ang Diyos dyan. Do you believe na inordain lang ako dito sa aking paging pastor na walang dahilan? Naku po, mag-iingat kayo. Oo, kasi ang mga pastor, pinili ng Diyos yan, ilagay dyan. Pastor, bakit may mga pastor na wala sa hulog? Mga ganun ba? Pinili pa rin ng Diyos yan, brad. Huwag mo lang tanongin. Kasi bakit? Para din sa inyo yan. Kung mga sotel kayo, ayan, binigyan na kayo ng pastor na wala din sa hulog. Meron ganun eh. Oo. Pero pasalamat tayo pag ang pastor natin, maayos naman. Oo. Ganun siya. Anong ginawa ng hari? King destroyed them. Sinunog pa ang kanilang syudad. Gusto niyo ganyan ang gawin? Ginawa na ng Diyos yan sa Israel. Anong ginawa ng Diyos sa Israel? In 70 AD, anong nangyari? Emperor Vespasian of the Roman Empire burned up the city of Jerusalem. Oh. Si Jesucristo ang nagprophesy nun. Anong nangyari? Anong nangyari sa kanila ngayon? Di ba? You see the application? Does God have mercy on them? Yes, of course, by election principle. But does God have mercy on them when we are talking about the Lord Jesus Christ unto them? Hindi nga sila niwala kay Jesus Christ. Salamat tayo mga Gentiles, we the church, we believe in the Lord Jesus Christ and the mercy of God upon us. Amen? Naunawaan niyo ba mga kapatid? Oh. Works ni Satan naman yun eh. Give me 5 minutes. So ano nangyari? Ang sabi ko ng Diyos, okay, sige. Sa verse 8, ayaw niyo pumunta. Ang mga imbitado ba? Ang mga imbitado, ayaw eh. Punta-punta ko pa saan-saan eh. Sige. Then saith he to his servants, sige, sunog na sila, patay na eh. The wedding is ready. Ang wedding nandito pa rin. But they which were bidden were not worthy. Yung mga inimbitado, hindi naman karapat-dapat eh. Ganun nangyari sa Israel at bad. Hindi na karapat-dapat kay Jesus Christ eh. So, anong ginawa ng Panginoon? Sa verse 9. Okay. Go ye therefore into the highways. Pag may makita kayo dyan mga
Mga uhugin na yan, yung mga tambay na yan, imbitahan nyo. O ito na lang ang pupuno dito sa marriage ko, pambihira. Siguro iba walang ligo, sige. Doon sa highway na lang daw eh. Sino ba yung nasa highway na yan? O kung naglalakad dyan kung sino. O yun na lang. Hindi ba, yun na lang imbitahan mo para naman may dito. Brad, kanyan ang itsura ng langit. Yung mga imbitado, mga mayaman, ayaw eh. Yung mga uhugin na lang ang makarating ng langit. Di ba ang sabi ng Panginoon? Kayo, wala. Mas mabuti pa yung harlot at saka publicans makarating pa ng langit kaysa inyo. Nakita ninyo? Kaya nga sabi ng Diyos, the first shall be last and the last shall be first. Maungusan ka talaga. Ganun ang mangyari. Ano nangyari ngayon? Sige. Nga to. Puntahan mo yung mga tao na yun. Inibitahan mo doon sa marriage. Para bang, puntahan mo yung mga yun, preach ka ng salita ng Panginoon sa mga ito, mga sa aming ordinaryong tao. Tapos, pag naligtas sila, amen na. Ganun, di ba? Ano nangyari? In verse 11, ito na. So, ibig sabihin, may nakapunta na doon sa marriage. Mga street people, street boys. Abay, may nakalusot, Brad. Sugo ni Satanas. May nakalusot. And when the king came in to see the guest, sabi niya, Brad, ba't mayroong dyan, kakaiba? Sino yan, pastor? May kakaiba dyan ibang damit niya. Walang pang wedding garment yan Abay, sa wedding garment pala, may mga garments na siguro mayroong ilagay dito. Para malaman nila may gate crusher, di ba? Siguro sa reception ba? Mayroong mga gate crusher din kasi, hindi ibitado. Si brother, bakit pumunta dito bigla? Nagdala pa ng baonan. Parang gano'n, mabira. Laki ng plastic niya, pastor, Ibitado ba yan? Hindi, pastor, biglang sumulpot, Siguro natunugan niya ba? Siguro sabi ng Diyos ba, pag ang Panginoon na magano sa marriage niya, kita yan. Ang ibig sabihin ng ganun, kapatid. Malalaman at malalaman ng Diyos kung sinong hindi ligtas dyan. Alright? Ang wedding garments, brethren, if you study the whole Bible, ang wedding garments, it stands the righteousness robe, the robe of righteousness of God. Paano ka magiging righteous before the Lord? The Lord Jesus Christ. Tama. Di ba? Ibig sabihin, alam ng Diyos kung sinong ligtas dito or hindi. Ang wedding garments, kapatid, if you study in the Old Testament and the book of Revelation, it talks about salvation. Tama ho ba? Yun. Tingnan natin. Isaiah 61:10. Kunti na lang. Isaiah 61:10. Pinaliwanag ko na ito sa inyo dati. I will greatly rejoice in the Lord. Itong itsura pag may relasyon ka sa Panginoon. Sa Diyos Pag ang tao may relasyon sa Diyos, ito ang itsura niya. Sabihin niya, I will, kahit ako, sabihin ko, I will greatly rejoice in the Lord. Do you believe na ang kaligayahan ko dito sa mundo? Hindi. Ang kaligayahan ko sa paglilingkod sa Panginoon, brethren. My soul shall be joyful in my God. Bakit? I am His child and He is my Father. There is joy in salvation. There is joy in serving Jesus. Tandaan niya. For He, or God, clothed me with the garments of salvation. Binigyan niya ako ng kasuotan ng kaligtasan. Kapatid, kahit anong yaman pa man sa mundo, kung ikumpara man yan sa aking patutunguhan, wala yan. Wala man akong bahay dito sa mundo, but I have mansion over the hilltop. Amen? Nakita ninyo ang paglilingkod sa Panginoon, kapatid? Tapos ipagpalit nyo lang. Bakit? He, or God, covered me with the robe of righteousness. As a bridegroom, decked himself with ornaments. Ang bridegroom, kapatid, ang asawang babae, bride ng groom ba? Abay, matindi ang itsura niya. Grabe nga ang sinusuot niya.
and as a bride adorneth herself with her jewels. In chapter 62 verse 5. Chapter 62 verse 5. Isaiah 62 verse 5. Ito ang salvation, itong itsura ha, salvation ha, marriage ang itsura niya. Ano sabi diyan? For as a young man, bata na lalaki, bagong kinakasal. For as a young man married a virgin, so shall thy sons marry thee, and as the bridegroom rejoiceth over the bride. Ang bridegroom, masaya talaga sa kanyang asawang babae. Saan ka makahanap ng asawa na nung kinakasal, ang lungkot-lungkot niya? Saan ka makahanap eh? Sinong nakikita niyo? Pastor, meron sa TikTok eh. Nung kinasal, pagka ang lungkot ng mukha, pastor. Abay, kakaiba yan. Bakit kinasal ba yan na ang lungkot-lungkot niya? Dapat ang kinakasal, masaya. Shotgun wedding, yung gano'n, Brad. Delikado yung gano'n, no? Yung pilit ng pag-asawa, no? Kasi, alam nyo, pag pilit talaga ng pag-asawa, pag kalaunan yan, malalaman mo rin yan eh. Makikita mo rin ang resulta niyan eh. Iba talaga yung nagmamahalan. Yung bang nagtatakbuhan kayong dalawa sa maulan na panahon, tapos may mga putik, ganon. Tatakbuhan sa Sunstorm. Ha? Tatakbuhan sa Sunstorm. O yun, sa Sunstorm. Ganon. Tatakbuhan. Di ba mayroong ganyan? Yung bagong yung girlfriend sa boyfriend ba? Ganon. Nung kabataan pa, grabe yung sarap na tingnan, no? Panahon ng pagkakataon, sulat, tapos gumamela, tapos daan ng mangga daw. Talaga, grabe, ganun po. Grabe talagang relasyon ba? Nung kinasal na, Brad, na. Nagtakbuhan. Ibang habulan na pala, Brad. Wala kang sinaing, ha? Ano? Sabi naman ng asawang babae, bakit? Ako lang dito sa bahay palagi, ikaw nasa labas na nga. Mayroon sa TikTok, Brad, yung mga angry wife, yung mga asawa ba na naghintay lang sa pagkain ba, ganun ba? Gingan din mo, gulat yung mga lalaki, Brad. Kita na sa TikTok, grabe. Gulat yung mga lalaki, tapos bigyan ng asawa ng pagkain, tapon, ganun lang ito mga kano. What happened to you? Ganon lang eh. Bira naman yun. Hindi ganyan ang pag-asawa, ha? Hindi ganyan ang pag-asawa. Husbands, love thy wives. Wives, submit unto thy husband. Pastor, baliktarin naman pwede. Husbands, submit unto thy wife. Hira, pastor, yung asawa, ano nangyari sa asawa ng lalaki? Pastor, binaligtad namin, sinabi ng Diyos. Bakit? Ang asawa ng ginano namin ng mga lalaki. Hira, walang, hindi ganyan, kapatid. Hindi ganyan ang disenyo ng Diyos. Ang disenyo ng Diyos, husband, love thy wives. Bigyan mo ng STC Pay, bigyan mo ng ATM, bigyan mo ng gano'n. GCash, ganyan. Para mag-submit. Pastor, sinabi mo pirahan lang talagang laban. Hindi naman ganyan. Kapatid, tingnan nyo. You have rejoiced in thy salvation. And then, in book of Psalm chapter 1, verse 132, verse 9, tingnan nyo. Psalm 132 verse 9, let thy priest be clothed with righteousness, and let thy saints shout for joy. Brethren, if you have righteousness in God, you can even shout for joy. Habakkuk chapter 3 verse 18, last. Habakkuk chapter 3 verse 18. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. There is joy in serving God. But there is also an excuses in serving God. Huwag niyo sundin
ang sinabi ang ginawa ng mga remnants ng Israelites. Pinamatay nila ng una, they entreated the servants spitefully and slew them. Huwag ganon kasi magagalit ang Diyos. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, kapatid, tapatan lang ha. Tapatan lang. Very simple. When we serve God, be faithful. Be faithful. Wala mang nakikita sa inyo, uuwi tayo sa kanya-kanyang mga tahanan. Oh, hindi na kita ni pastor. No. God is still watching us. Ang disenyo ng Diyos sa buhay natin, we will serve Him. We will be holy because God is holy. Maging banal tayo dapat. Sabi nga ni Pastor Ben sa preaching niya last week, kumusta naman ang iyong devotional life? Ang devotional life mo is composed of what? Many things. Prayer life. Paglilingkod mo, yan ang devotion because it is our devotion unto the Lord. Ano ba ang ginagawa mo sa buhay mo? Sa pangaraw-araw, ano ginagawa mo ba? Sa mga sinasabi mo, sa mga ginagawa mo, ano ba ang action mo? Ano bang behavior mo? Sa trabaho, ano bang ano? Baka naman nang-aaway ka sa trabaho mo. Wag! Baka naman hindi mo sinusunod ang boss mo. Ano bang inutos ng boss mo? Ang inutos ng boss sa akin, pastor, kakaiba Ano bang inutos niya? Magnakaw huwag mo sundin. Hindi lawful yan Mahirap naman yan. Anybody hindi ka naman, inutosan ka to do wrong or fault. Huwag naman. Oo. Ako, pag inutosan ko unlawful, simple na sabi, ay, come on, ganyan, sir. What? Ano ba naman? Ay, huwag. Mahirap naman yan. Hindi ganyan. Oo, pahamak ako dyan Utusan mo lang iba. Okay, tanggalin mo lang ako sa trabaho. Ganon na lang. Di ba? Utusan ka ng unlawful order. Mahirap naman yun. Papahamak ka lawful order. Oh. In the Lord. Amen? Ganon yan. Kaya nga mahalaga, yung prayer life mo, manalangin ka, pagising mo sa mga Lord, gabayan niyo po ko sa araw na ito. Ganyan. Amen? Tapos pag sa gabi naman, Lord, patawarin niyo po ko sa ginawang kasalanan. Ano? Ganun na naman. That is your prayer life. Basa ka ng Biblia, apply mo. That is how we are serving the Lord. Amen? That is how we glorify God. I hope you understand something today. Let us stand, let's pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat sa iyong salita, Panginoon naman ko. The excuses in serving God. Pag mayroon kaming mga excuses, oh Lord, hindi po kayo malulugod Bagkos magagalit po kayo sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Mga kapatid, if you want to be faithful in God, pray unto God. Bigyan ko kayo ng kunting panahon. Manalangin ka sa Panginoon. Kung may pagkukulang ka sa harapan ng Diyos, pray unto God. Pray unto God, mga kapatid. Pray. Lord, sa buhay namin kami man, minsan ay mga sutil, mga patawarin niyo po kami, God. Minsan man sa aming paglilingkod sa inyo, kulang na kulang. May shortcoming kami, may mga kahinaan, patawarin niyo po kami, O Diyos. Tulungan niyo po kami. Bring unto us the heart of being faithful unto you, O Lord, to serve Thee in spirit and in truth. Mga kapatid, kung ganyan ang prayer ninyo, pray unto God. Meditate and pray unto God. Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. May mga pagkukulang kami at may kahinaan, patawarin niyo po kami, O Diyos. Panginoon, bigyan niyo po kami ng pagkakataon na maglingkod po sa inyo ng tapat, faithful, Panginoon, at matuto na yung salita, mga doctrines, ang aming devotional life na Lord ay tulungan niyo po kami. Yun ay may revive po ito. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, mga kapatiran dito, and also our families. Ingatan niyo po, bless us, bless them.
Salamat, Panginoon, sa iyong pinagkaloob na kaluluwa kanina, nagkaroon ng kaligtasan sa Brother Coco. Nawa, Lord, ay pakita mo sa kanya yung kadakilaan at magpatuloy siya na maglingkod sa inyo. Mga kapatiran na hindi nakarasimba, nakadalo sa araw na ito, bless them, O God, and let them come in the next Friday, O Father. Panginoon, salamat po sa iyong provision sa amin. Ang aming 2 kwarto doon ay mayroon na nakakukuha, Panginoon. Purihin mo yung pangalan, O God, na in which na hindi delikado ang gawain, Panginoon. Salamat sa kanila. Nawa, Panginoon, we are praying na madala sila dito sa iyong fold, Panginoon, naman kung magkaroon sila ng kaligtasan. You have purpose in them. And bless this church. Bless this house. Salamat sa lahat ng mapagpapala. And all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life as atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Amen. Oh, si Brother Lili uli. Talaga naman pinagpala ka, Brad.